Baog! Walang silbi! Ang mga salitang ito ang sumugat sa pagkatao ni Dr. Mireya Santos sa mismong anibersaryo ng kanyang kasal. Habang lihim niyang hawak ang positibong resulta ng pagbubuntis, isang papel ng diborsyo ang isinampal sa kanya ni Rafael, ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay. Kasabay ng pagpasok ng buntis na keridang si Bianca, itinapon si Mireya na parang basura sa gitna ng unos. Ngunit sa kanyang pag-alis, dala niya ang tunay na tagapagmana ng mga Villamor. Sino ang mas luluha sa dulo? Ang asawang nagtaksil? O ang ina na muling nabuo ang danggal? Abangan ng isang kwento ng masakit na paglisan at marangal na pagbabalik. Hindi ko na kailangan ng isang asawang baog, Mireya. Pirmahan mo ito at umalis ka na sa pamamahay ko. Ang tinig ni Rafael ay parang malamig na bakal na bumaon sa dibdib ni Mireya. Ni hindi ito ng hinig, ni hindi kakikitaan ng kahit katiting na pag-aalinlangan. Sa harap ng mahabang hapagkainan na pinalamutian ng mga sariwang rosas at mabangong kandila, nakatayo ang kanyang asawa. Hawak ang ilang pahina ng dokumento na magtatapos sa 3 taon ng kanilang pagsasama. Sa loob ng bulsa ng kanyang suot na apron, mahigpit na nakakuyom ang palad ni Mireya sa isang maliit na plastic na stick. 2 pulang guhit, isang positibong resulta. Sa loob ng 3 taon ng pananalangin, sa gitna ng mga mapanghusgang tingin at masakit na salita ng biyenan, sa wakas ay dininig din ang kanyang hiling. Balak sana niyang sorpresahin si Rafael na yung gabi. Nagluto siya ng paborito nitong sinigang na hipon. Ang bango ng asim at linamnam ay humahalimuyak pa sa buong silid. Ngunit ang tanging nalalasahan ni Mireya sa kanyang bibig ay ang pait ng pagtataksil. Dahan-dahang binitiwan ni Mireya ang hawak na sandok. Walang ingay itong lumubog sa sabaw, gaya ng kanyang pag-asa na unti-unting nilalamon ng dilim. Tumingin siya sa mga mata ni Rafael, nagbabakasaling may makitang biro. Ngunit ang naroon lamang ay ang pamilyar na pagkairita at kawalan ng pakiramdam. Rafael, anibersaryo natin na yon. Bulong ni Mireya, ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Nag-effort ako para sa atin. Anibersaryo? Para sa ano? Para ipagdiwang ang isa na namang taon na wala tayong anak? Isang matalim na tawa ang kumawala sa pintuan. Pumasok si Doña Corazon, ang kanyang biyenan, suot ang kanyang mamahaling seda at ang mukhang laging nakataas ang kilay. Mireya, let's be realistic. Ang pamilya Villamor ay hindi isang charity institution para sa mga babaeng walang silbi. We need an heir. At dahil hindi mo kayang ibigay yon, kami na ang gumawa ng paraan. Nanigas ang buong katawan ni Mireya. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging malapot na lason na mahirap lang hapin. Ang kanyang puso, na kanina lang ay nagdiriwang sa balitang may buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, ay tila unti-unting nagiging bato sa sobrang bigat. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Bagamat ang kanyang instinct ay sumisigaw na sa kanya na tumakbo palayo. Bumukas muli ang pinto ng mansyon. Isang batang babae, mas bata ng ilang taon kay Mireya, ang pumasok nga may dalang kumpiyansa na tila siya ang may-ari ng bahay. Si Bianca. Ang suot nitong hapit na dress ay hindi makapagtago sa umbok ng kanyang tiyan. Marahil ay nasa 5 buwan na ito. Ang paningin ni Mireya ay nagdilim. Ang paligid ay tila umiikot. Ang ingay ng ulan sa labas ay tila naging isang libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang positibong pregnancy test sa kanyang bulsa ay parang nagbabaga. Nandidiri sa katotohanang ang amang hinihintay nito ay mayroon na palang ibang binubuo sa sinapupunan ng iba. Meet Bianca! Walang emosyong pakilala ni Rafael habang inaalalayan ang babae sa baywang, isang pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ni Mireya. She's carrying a boy. My son. Ang tunay na tagapagmana ng mga Villamor.
Kaya wag mo nang pahabain pa ito, Mireya. Get your things and leave. Ayaw kong ma-stress ang mag-ina ko dahil sa presensya mo. Mag-ina mo? Pag-uulit ni Mireya. Ang bawat salita ay parang laslas sa kanyang lalamunan. Paano ako, Rafael? Asawa mo ako. 3 taon akong nagtiis. 3 taon akong nagpakumbaba. You were a mistake, Mireya. Isang pagkakamali na ngayon ko lang itatama. Sagot ni Rafael bago tuluyang talikuran ang asawa. Hindi na nakapagsalita si Mireya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang paghampas ng martilyo sa kanyang sentido. Ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng isang maliit na stick sa kanyang bulsa ay gumuho, naging mga abo na tinangay ng malupit na katotohanan. Nadama niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri at ang panghinginig na nagsisimula sa kanyang mga tuhod hanggang sa umabot sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Ang sakit ay napakalalim para mailabas sa pamamagitan ng tunog. Nanatili siyang nakatayo roon, isang anino sa gitna ng sarili niyang tahanan na ngayon ay naging isang banyagang lugar. Habang pinapanood niya ang pag-akyat ng 3 sa grand staircase ng mansyon, naramdaman ni Mireya ang isang kakaibang hapdi sa kanyang puso. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa 2 maliliit na buhay na hindi pa man naisisilang ay itinakwil na ng sariling ama. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang malungkot na awit sa gitna ng bagyo. Paano ko sasabihin sa inyo mga anak na ang mundong sasalubong sa inyo ay wala ng puwang para sa ating 3? Huwag mo hayaang abutin ka ng bukang liwayway dito, Mireya. Ayaw ni Doña Corazon na makita ang pagmumukha mo pagising niya. Ang boses ni Manang Ising, ang mayordomo ng mansyon, ay wala ng bakas ng dating paggalang. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pagtingin ng mga tao sa paligid niya ay nagbago. Mula sa pagiging senyora, siya ay naging isang estranjero na kailangang itaboy. Nakatayo si Mireya sa gitna ng kanyang silid, ang silid na naging saksi sa kanyang mga puyat habang nag-aaral para sa kanyang medical boards, at ang silid kung saan nangarap siya ng isang masayang pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Mireya ang kanyang lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Ito ang maletang dala niya noong lisanin niya ang kanilang probinsya para maging isang doktor sa Manila. Sa bawat tila ng zipper, tila hinihiwa rin ang kanyang puso. Wala siyang kinuha, kundi ang kanyang mga dokumento, ilang pirasong damit, at ang kanyang stethoscope, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging asawa ni Rafael, siya ay isang taong may sariling pangarap at kakayahan. Habang nag-iempake, narinig niya ang tawanan mula sa kabilang silid. Ang malamis na tinig ni Bianca at ang malalim na halahak ni Rafael ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pandinig. Ang kabilang silid ay puno ng bagong pag-asa at buhay, habang ang silid niya ay unti-unti nang nilalamon ng katahimikan at alikabok. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay isang malupit na katotohanan na hindi niya matakasan. Bit-bit ang kanyang mabigat na maleta, dumaan si Mireya sa mahabang pasilyo. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pamamaalam sa buhay na akala niya ay para sa kanya. Nang makarating siya sa pintuan ng mansyon, ang ulan ay tila naging isang pader ng tubig. Ang bawat patak na tumatama sa bubong ay lumilika ng isang nakabibining ritmo, tila sinasabayan ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Senyora? Ay, Mireya pala. Napatingin siya sa isang sulok ng kusina. Naroon si Nanay Sabel, ang pinakamatandang katulong sa bahay na siyang tanging nagpakita ng tunay na pagkalinga sa kanya sa loob ng 3 taon. Namamaga ang mga mata ng matanda, halatang kanina pa ito umiiyak sa lihim. Lumapit si Nanay Sabel at iniabot ang isang maliit na balot ng tela. Dalhin mo ito, iha. Kaunting ipon ko yan. Alam kong kailangan mo ito sa kalagayan mo. Napaatras si Mireya. Alam ba ni Nanay Sabel ang tungkol sa kanyang pagbubuntis?
Ang matanda ay ngumiti ng mapait at hinawakan ang kanyang tiyan ng panandalian. Ang init ng palad dito ay tila nagbigay ng kaunting lakas sa nangangatog na katawan ni Mireya. Ang mga mata ng isang ina ay hindi nagkakamali, Mireya. Magpakatatag ka para sa kanila. Niyakap ni Mireya ang matanda ng maigpit. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos, humahalo sa lamig ng gabi. Salamat, Nay. Hindi ko po ito kalilimutan. Paglabas niya ng gate, ang hagupit ng hangin ay tila gustong itumba si Mireya. Ang lamig ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nadarama niya sa kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa madilim na langit habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Sumakay siya sa isang nagdaraang jeep. Hindi alam kung saan pupunta, ngunit alam niya kung ano ang kanyang iiwan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Marangyang subdivision, nilingon niya ang mansyon ng mga Villamor sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, tila nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Hinawakan ni Mireya ang kanyang tiyan sa ilalim ng basang apron na hindi pa niya nahuhubad. Ang dalawang buhay sa loob niya ay ang tanghin kayamanan na natitira sa kanya. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng malakas na ulan ng Maynila, bumigkas siya ng isang pangako na tila isang panata sa harap ng Diyos. Mula sa araw na ito, hindi na kayo kailanman magiging Villamor. At balang araw, ang pangalang itinapon ninyo ay magiging pangalang luluhuran ninyo. Ang sasakyan ay bumilis ang takbo patungo sa kawalan. Iniiwan ang isang babaeng sugatan, ngunit hindi pa tuluyang talunan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglisan, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa kanyang isipan. Saan siya magsisimula sa mundong? Ang tanging alam ay itaboy, ang mga katulad niyang nawala ng lahat. Walang pader na naghihiwalay sa kusina at tulugan sa maliit na inuupahang dampa ni Mireya sa isang liblib na bayan sa probinsya. Ang init na tumatagos mula sa kalawangin at butas-butas na yero ay tila sumusunog sa kanyang balat. Ngunit mas pinili niyang tiisin ito kaysa gumastos para sa isang electric fan. Bawat kusing na kinikita niya mula sa pagtulong sa pag-aayos ng mga paninda sa isang maliit na parmasya at pagtahi ng mga basahan sa gabi ay maingat niyang itinatabi. Iyon ay para sa pagdating ng kanyang kambal. Sa bawat pag-umbok at pagbigat ng kanyang sinapupunan, lalong bumibigat ang laban ng buhay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay humawak ng mamahaling kagamitang medikal, ay mabilis na napuno ng kalyo at maliliit na sugat mula sa karayom. Ngunit kailanman ay hindi siya dumaing. Ang dati niyang buhay sa mansyon, kung saan inihahain ang lahat ng masasarap na pagkain, ay tila isang malayong panaginip na pinili na niyang ibaon sa limot. Nang dumating ang madaling araw ng kanyang panganganak sa isang siksikang pampublikong klinika, wala siyang asawang nakahawak sa kanyang kamay upang magbigay ng lakas. Ang tanging naging sandigan niya ay ang malamig na bakan na hawakan ng kama at ang taimtim na panalangin na maging ligtas ang dalawang anghel na lalabas sa mundong ito. Nang marinig niya ang magkasunod at mataginting na pag-iyak na pumunit sa katahimikan ng silid, ang lahat ng pisikal na sakit at pangungulila ay tila hinugasan ng kanyang mga maiinit na luha. Sina Liora at Nico. Ang kanyang dalawang pirasong langit na nahulog sa gitna ng kanyang impyerno. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang lumang duyan na gawa sa pinagtagpi-tagping kumot, magkatabing natutulog ang kambal. Pinagmamasdan ni Mireya ang maliliit nilang mukha sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera. Ang matangos na ilong ni Nico at ang hugis ng mga mata ni Liora ay isang masakit na salamin na nagpapaalala sa lalaking nagtapon sa kanila sa lansangan. Ngunit nang ibuka ni Nico ang kanyang maliliit na mata at ikinawit ang kanyang malambot na mga daliri sa hinlalaki ni Mireya, nakaramdam siya ng isang uri ng pag-ibig na bumura sa lahat ng galit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa kanilang mga noo. Nilalanghap ang amoy ng gatas at pulbos at sa sandaling iyon,
alam niyang buo na siya. Sila ang kanyang mga perlas na nabuo sa loob ng kanyang pinakamasakit na sugat. Ngunit ang simpleng kapayapaan sa loob ng maliit na dampa ay hindi nagtagal. Isang gabi, habang umiihip ang malamig na hangin mula sa bukid, nagising si Mireya sa kakaibang init na nagmumula sa katawan ni Nico. Ang sanggol ay labis na hirap sa paghinga, ang maliit na dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak habang namumutla ang mga labi. Binalot niya ng makapal na tuwalya ang bata at, kasama si Liora na mahigpit na karga-karga sa kabilang bisig, tumakbo siya ng walang sapin sa paa patungo sa kaisa-isang sentrong pangkalusugan sa bayan. Ang malungkot na pag-iling ng matandang doktor sa klinika matapos suriin ang bata ay nagdala ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Kulang ang kanilang kagamitan para matukoy ang komplikasyon sa baga ni Nico at kailangan itong madala sa isang malaking ospital na may kumpletong pasilidad sa lalong madaling panahon. Hiningnan ni Mireya ang kanyang anak na makapikit at nag-aagaw hininga. Doon, isang napakalakas na sampal ng realidad ang nagpagising sa kanyang diwa. Ang pagtatago niya sa laylayan ng kahirapan upang iwasan ang anino ng mga Villamor ay siya ring mismong naglalagay sa buhay ng kanyang mga anak sa panganib. Walang silbi ang kanyang pagiging ina kung wala siyang kakayahang iligtas ang sariling anak mula sa bingit ng kamatayan dahil sa kawalan ng pera. Sa lalim ng gabi, habang karga ang anak na may sakit, tinitigan niya ang kanyang lumang maleta sa isipan kung saan nakatago ang kanyang stethoscope. Ang isang ina ay kayang tiisin ang sariling gutom at pagkaalipin, ngunit hindi ang makitang nagdurusa ang kanyang anak nang wala siyang magawa. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang bumalik sa Maynila at bawiin ang titulong tinalikuran niya. Ngunit sapat ba ang natitirang oras ni Nico upang umabot sila sa syudad? O tuluyan ng kukunin ng tadhana ang nag-iisa niyang kaligayahan? Ang malinis at matingkad na liwanag sa loob ng malawak na bulwagan ng St. Luke's Medical Center ay tila isang malayong daigdig kumpara sa madilim na dampang iniwan ni Mireya sa probinsya 7 taon na ang nakararaan. Ang tunog ng mga yabag sa makinis na marmol ay mabilis, may dalang tiwala at awtoridad. Sa gitna ng mga nurse at kapwa-doktor na mabilis na gumagalaw, naglalakad si Dr. Mireya Santos. Ang kanyang puting uniforme ay walang bakas ng gusot at ang kanyang muka na dati binakas ng luha at pagdurusa ay pinalitan ng isang malamig at propesyonal na tindig. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakahinahanap na espesyalista sa obstetrics and gynecology sa buong ospital. Nang iligtas ng mga doktor sa Maynila ang buhay ni Miko noong sanggol pa ito, ginamit ni Mireya ang pangyayaring iyon bilang apoy upang pandain ang sariling kapalaran. Pumasok siya bilang isang mababang kawani sa ospital habang pasikretong nagbabalik-aral at unti-unting nakabalik sa kanyang propesyon. Ang mga gabi ng pag-iyak ay napalitan ng mga gabi ng pagbabasa ng mga medikal na libro hanggang sa maabot niya ang posisyong hindi na basta-basta maaabot ng mga taong minsang umapak sa kanya. Pagkatapos ng isang matagumpay na operasyon, pumasok si Mireya sa kanyang pribadong klinika. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang nakakwadradong larawan ng 2 batang may suot na uniforme, sina Liora at Nico. Sa edad na 7, ang 2 ay nagpapakita ng pambihirang talino na higit sa kanilang mga kaedad. Mumiti si Mireya habang inaalala ang eksena kaninang umaga. Si Nico, na nakasuot ng maliit na salamin, ay seryosong nagbabasa ng isang libro tungkol sa human anatomy habang kumakain ng almusal. Samantala, si Liora, na laging may matamis na ngiti ngunit may matalas na mga mata, ay mahusay na nag-aayos ng mga gamit sa bahay at laging inaalagaan ang kanyang kapatid. Ngunit sa likod ng pagiging perpekto ng kanyang mga anak, may isang bagay na laging sumusugat sa puso ng ina. Bawat pagtitig niya sa mukha ni Nico ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang hugis ng panga ng bata at ang paraan ng pagkakunot ng noo nito kapag mag-iisip ay perpektong replika ng lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot. Minsan, kapag nagtatanong ang 2 tungkol sa kanilang ama, pilit niya itong tinutugunan ng isang tipid na sagot na ang kanilang ama ay naglakbay na sa isang lugar na hindi na maaabot.
Mas pinili niyang ipagkait sa kanila ang katotohanan kaysa hayaang madumihan ang kanilang musmos na isipan ng sakit na kanyang naranasan. Kasalukuyang nagliligpit si Mireya ng kanyang mga gamit upang umuwi nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang klinika. Isang nurse na hinihingal at bakas ang sobrang pag-aalala ang pumasok. Dr. Santos, kailangan po kayo sa emergency room. May isinugod na 7 taong gulang na batang lalaki galing sa isang car accident. Severe internal bleeding po sa abdominal area at kailangan ng immediate surgery. Ayaw po nilang magpa-opera sa iba maliban sa inyo. Napakunot ang no ni Mireya. May mga available surgeons tayo ngayon, Nurse Joy. Bakit kailangan ako? Hindi naman OB case ito. Ang pamilya po ang nag-request, Doc. Isa po silang VIP dito sa ospital. Ipinagbilin po ng management na ibigay natin ang pinakamahusay nating doktor. At kayo po ang inirekomenda ng Chief of Surgery hab sa track record ninyo sa mga masiselang kaso ng pediatric trauma noong residente pa kayo. Mabilis na isinuot muli ni Mireya ang kanyang stethoscope. Ang buhay ng isang pasyente ay hindi nakasalalay sa kung sino sila, kundi sa kung ano ang kaya niyang gawin. Ang kanyang propesyon ay isang pangako na sumasalo sa bawat paghiingang naghihingalo, anuman ang pangalan ng nasa kama. Habang naglalakad siya ng mabilis patungo sa emergency room, nararamdaman niya ang isang kakaibang pagbigat ng kanyang dibdib, isang pamilyar na kaba na tila pilit na ibinabalik mula sa malayong nakaraan. Hindi niya maunawaan kung bakit tila pilit na nagsasara ang kanyang lalamunan sa bawat hakbang. Nang malapit na siya sa pintuan ng ER, rinig niya ang kaguluhang nangyayari sa loob. Ang pagmamakaawa ng isang boses lalaki na humihingi ng tulong upang iligtas ang kanya anak. Ang boses na iyon, mababa, punong-puno ng desperasyon, ngunit napakapamilyar. Isang boses na madalas niyang marinig sa kanyang mga bangumot. Sino ang naghihintay sa kanya sa kabilang dako ng pintuang yon? At paano nito wawasakin ang tahimik na mundong 7 taon niyang itinayo? Doktor, please! Gagawin ko ang lahat! Bayaran ko ang kahit magkano! Iligtas niyo lang ang anak ko! Ang boses na iyon ay tila isang malakas na hulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mireya. Tumigil ang mundo sa paligid niya habang nakatayo siya sa bukana ng emergency room. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang lalaki na kaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay puno ng mansa ng dugo at dumi, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Si Rafael Villamor. Ang lalaking 7 taon na ang nakalilipas ay buong kumpiyansang nagtaboy sa kanya na yon ay tila isang basang sisiw na nagmamakaawa sa harap ng mga nurse. Huminga ng malalim si Mireya sa loob ng kanyang surgical mask. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag, ay nagsimulang manghinig ng bahagya. Ngunit mabilis niyang itiningala ang kanyang ulo. Hindi siya narito bilang si Mireya, ang asawang itinapon. Narito siya bilang si Dr. Santos, ang huling pag-asa ng batang nasa bingit ng kamatayan. Lumapit siya sa kama kung saan nakahiga ang batang lalaki. Ang bata ay maputla, halos wala ng kulay ang mga labi at hirap sa bawat paghinga. Ito ang anak ni Bianca. Ito ang batang naging dahilan kung bakit siya itinuring na walang silbi. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isipan ni Mireya sa ilalim ng kanyang maskara. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Ang buhay nakikitil sana sa kanyang dangal noon, ay ngayon ay nasa ilalim ng kanyang mga kamay upang iligtas. Dr. Santos, narito na po ang mga results ng initial scans. Massive internal hemorrhage sa splenic area. Ulat ng isang junior doctor. Tumaango si Mireya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa pasyente. Ihanda ang operating room. Na yun din. Kailangan nating pigilan ang bleeding sa loob ng susunod na 10 minuto. Doktor, please, pakinggan niyo ako! Mabilis na tumayo si Rafael at hinawakan ang braso ni Mireya.
Ang kanyang hawak ay maigpit, puno ng desperasyon. Sa puntong iyon, hindi niya nakikilala ang babaeng nasa harap niya. Para sa kanya, isa lamang itong mahusay na manggagamot na may malalamig na mga mata. Iligtas niyo si Miggy. Siya lang ang tanging meron ako. Huwag niyo siyang pababayaan. Dahan-dahang inalis ni Mireya ang kamay ni Rafael sa kanyang braso. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malamig at puno ng awtoridad. Malayo sa malambing at mapagkumbabang tinig na huling narinig ni Rafael 7 taon na ang nakalilipas. Bitawan niyo ako, Mr. Villamor. Kung gusto niya talagang iligtas ang anak niyo, hayaan niyo kaming gawin ang trabaho namin. Bawat segundong inaaksaya niyo sa paghawak sa akin ay bawas sa pagkakataon ng bata na mabuhay. Natigilan si Rafael. Tila may kung anong kuryente ang dumaoy sa kanyang katawan nang marinig ang pagbanggit sa kanyang apelido. May pamilyar sa tono ng boses na iyon, isang himig na matagal na niyang pilit kinalimutan. Pinagmasdan niyang mabuti ang doktor, ang mga mata nito, ang paraan ng pagtayo nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, mabilis nang itinulak ng mga nurse ang kama patungo sa operating room. Kasunod si Mireya na hindi man lang lumingon sa kanya. Sa loob ng operating room, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Tanging ang mahina at mabilis na tunog ng heart monitor ang maririnig, tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing buhay ng bata. Habang hawak ni Mireya ang scalpel, sandali siyang napapikit. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Liora at Nico. Naalala niya ang gabi kung kailan siya ang nagmakaawa sa isang maliit na klinika sa probinsya upang iligtas ang kanyang anak. Ang galit na 7 taon niyang inalagaan ay tila gustong sumabog, ngunit mas nanaig ang kanyang tungkulin bilang doktor. Ang batang nasa harap niya ay walang kasalanan sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Sa bawat hiwa at bawat tahi na ginawa ni Mireya, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galing. Ang kanyang mga paggalaw ay tumpak at walang kamalian, tila isang sining sa gitna ng trahedya. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Mireya mula sa operating room. Ang kanyang mga balikat ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Pagbukas ng pinto, nakita niya agad si Rafael na nakasandal sa pader. Ang mukha ay mas lalong tumanda sa loob ng ilang oras. Kasama na nito ngayon si Doña Corazon na kahit sa gitna ng krisis ay nagagawa pa ring magsuot ng mga mamahaling alahas. Doktor, kumusta ang apo ko? Sabihin mo sa akin, ligtas na ba siya? Tanong ni Doña Corazon, ang boses ay puno pa rin ng kapalaluan. Dahan-dahang hinubad ni Mireya ang kanyang surgical mask at cap. Ang kanyang mahabang buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat, huminga siya ng malalim at hinarap ang 2 taong naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagkawasak. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging nakabibingi. Nakita ni Mireya kung paano nanlaki ang mga mata ni Rafael. Nakita niya kung paano napaatras si Doña Corazon habang napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ligtas na ang bata! Simula ni Mireya. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Ngunit huwag ninyong isipin na ginawa ko ito para sa inyo. Ginawa ko ito dahil ako ay isang doktor. At dahil hindi ako katulad ninyo na kayang tumalikod sa isang buhay na nangangailangan, ang titig ni Rafael ay tila nakapako sa mukha ni Mireya. Ang kanyang mga labi ay nanghinig at ang tanging salitang lumabas ay isang pabulong na pangalan na tila isang dalangin at sumpa sa parehong pagkakataon. Mireya? Ikaw ba talaga yan? Mireya. Ikaw nga. Ang boses ni Rafael ay tila isang naghihingalong bulong, puno ng pangkalito at hindi maipaliwanag na sakit. Gusto niyang humakbang palapit. Gusto niyang hawakan ang mga kamay ng babaeng nasa harap niya upang masiguro kung ito ba ay totoo o isang malupit na laro lamang ng kanyang pagod na isipan. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malalim na bangin
na hindi na kayang tawirin ng kahit anong salita. Hindi man lang kumurap si Mireya. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng yelo. Nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng ospital, ngunit walang ibinibigay na init. Dr. Santos ang itawag mo sa akin, Mr. Villamor. Ang babaeng kilala mo ay matagal nang namatay sa dilim ng gabing itinapon mo siya. Bago pa makasagot si Rafael, isang matinis na boses ang pumutol sa tensyon. Rafael, anong nangyayari rito? Kumusta si Miggy? Si Bianca. Humahangos ito habang hila-hila ang kanyang mamahaling leather bag. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay lumilika ng matitigas na tunog sa sahig. Tumigil siya sa tabi ni Rafael at nang makita si Mireya, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng halo-halong gulat at matinding selos. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng gown ng doktor? Siya ang nag-opera kay Miggy, Bianca. Mahinang sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa mukha ni Mireya. Siya? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Bianca. Impossible! Isang baog na pinalayas ay doktor na ngayon? Baka naman nagpapanggap ka lang para makalapit muli kay Rafael. Tumingin si Mireya kay Bianca nang may halong pait at panghihinayang. Ang pag-iisip mo ay nanatiling kasingkitid ng dati, Bianca. Ang buhay ng anak mo ang pinag-uusapan dito, hindi ang insecurities mo. Tapos na ang trabaho ko rito, excuse me. Tumalikod si Mireya at naglakad patungo sa labi ng ospital. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Ipinangako niya sa mga ito na susunduin niya sila pagkatapos ng kanyang shift. Ngunit hindi niya alam, si Rafael ay nakasunod sa kanya mula sa malayo, tila hinihila ng isang puwersang hindi nito kayang labanan. Sa malawak na waiting area, nakaupo sa isang mahabang sofa ang dalawang bata. Si Liora ay abalang nag-aayos ng kurbata ng kanyang maliit na oso, habang si Nico ay seryosong nakatingin sa isang medical journal na kinuha niya mula sa mesa. Nang makita nila si Mireya, sabay na tumayo ang dalawa at tumakbo patungo sa kanilang ina. Mami! Sabay nilang yakap sa baywang ni Mireya. Sa kabilang dako ng labi, napatigil si Rafael. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita niya ang mga bata. Ang kanyang paningin ay nakapako sa batang lalaki, kay Nico. Ang paraan ng pagtayo ng bata, ang hugis ng kanyang mga mata at ang matikas na panga nito ay tila isang salamin na nagpapakita ng sarili niyang imahe noong siya ay bata pa. Isang matinding kaba ang sumakop sa kanyang dibdib. Isang uri ng katotohanang pilit kumakatok sa kanyang kamalayan. Eksakto namang dumating si Doña Corazon, inaalalayan ng isang bodyguard. Naglalakad ang matanda ng may pagmamalaki, ngunit nang mapadako ang kanyang tingin sa direksyon ni Mireya at ng mga bata, biglang nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay dumapo kay Nico na nooy tumingala at mumiti kay Mireya. Sa ngiting iyon, nakita ni Doña Corazon ang kanyang yumaong asawa, ang lolo ni Rafael. Ang pagkakahawig ay hindi lamang aksidente. Ito ay isang selyo ng dugo na hindi kayang ikaila ng kahit anong kasinungalingan. Narinig ang isang mahinang tunog ng pabbagsak ng kahoy sa sahig. Ang basto ni Doña Corazon na gawa sa mamahaling kahoy na may dekorasyong pilak ay binitawan ng kanyang nanginginig na kamay. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang mapanghusgang mga mata ay ngayon ay puno ng kilabot at hindi maipaliwanag na pag-asa. Napalingon si Mireya at nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang takot sa mga mata ni Mireya. Tanging isang malamig na tagumpay na tila nagsasabing, "Ito ang itinapon ninyo. Ito ang kayamanang hinding-hindi ninyo maaangkin." Dahan-dahang binuhat ni Mireya ang kanyang mga gamit at hinawakan ang mga kamay ni Liora at Nico. "Halina kayo mga anak. Uuwi na tayo." Habang naglalakad sila palayo, naiwang nakatayo sa gitna ng lobby ang pamilya Villamor. Ang mga makapangyarihang tao na ngayon
ay tila maliliit na anino sa harap ng katotohanang nagsisimula ng bumitak sa kanilang marangyang mundo. Sino nga ba ang tunay na may utang sa nakaraan? At hanggang saan kayang panindigan ni Rafael ang mga tanong na ngayon ay nagsisimulang bumuo ng unos sa kanyang puso? Ang puting pasilyo ng ospital ay tila naging isang piitan para kay Rafael. Habang naghihintay ng balita tungkol sa kalagayan ni Miggy, ang imahe ni Nico ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng mukha ng batang iyon. Ang mga mata na tila ng unggusap, ang panga na kasing tigas ng sa kanya, at ang paraan ng pagtingin nito na puno ng talino. Hindi ito maaaring isang nagkataon lamang. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na mayroong katotohanang pilit itinago sa kanya sa loob ng 7 taon. Rafael, nakikinig ka ba? Ang boses ni Doña Corazon ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot na ngayon lang naramdaman ng matanda. Hawak-hawak niya ang kanyang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyong dinaanan ni Mireya at ng mga bata. Ang batang lalaki, ang mga mata niya, kamukhang-kamukha siya ng yumaong lolo mo. Hindi ako maaring magkamali. Hindi ngayon ang oras para dyan, Mama. Sagot ni Rafael, bagamat ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. Ang anak ko ang unahin natin, si Miggy. Eksakto namang lumabas ang isang nurse mula sa intensive care unit. Ang mukha ay bakas ang pagmamadali. Mr. Villamor, kailangan po namin ng agarang blood transfusion para sa pasyente. Bumaba po ng husto ang kanyang hemoglobin level dahil sa operasyon. Wala po kaming sapat na supply ng kanyang blood type sa aming blood bank sa ngayon. Kunin niyo ang dugo ko. Agad na sagot ni Rafael, hinahawi ang kanyang manggas. Ano man ang kailangan ni Miggy, ibibigay ko. Kailangan po muna nating i-verify ang inyong blood type at magsagawa ng cross-matching, sir. Paliwanag ng nurse bago sila iginaya patamo sa laboratorio. Samantala, sa loob ng kanyang pribadong klinika, nakaupo si Mireya sa harap ng kanyang computer. Ang silid ay nababalot ng katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig. Sa kanyang tabi, ang isang maliit na hair clip na pagmamay-ari ni Leora ay nakapatong sa mesa. Isang paalala ng kanyang munting mundo na kailangan niyang protektahan. Binuksan niya ang electronic medical record ni Miggy Villamor. Bilang attending surgeon, tungkulin niyang suriin ang bawat detalye ng pasyente. Ngunit nang dumating ang resulta ng blood typing mula sa laboratorio, napatitig si Mireya sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila nabitay sa hangin. Si Rafael Villamor ay kilala niyang type O. Noong sila ay mag-asawa pa, ilang beses siyang nag-alaga dito at alam niya ang bawat medical na kasaysayan nito. Si Bianca, ayon sa records ng ospital noong nanganak ito, ay type O rin. Ngunit ang batang si Miggy, ang nasa record, ay type B. Isang mapait na katahimikan ang bumalot sa silid. Bilang isang doktor, alam ni Mireya ang batas ng genetika. Imposibleng magkaroon ng anak na type B ang dalawang magulang na parehong type O. Ang ibig sabihin lamang nito ay isa lang ang posibleng katotohanan. Si Miggy ay hindi anak ni Rafael. Napahawak si Mireya sa kanyang sentido. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang batang naging dahilan ng kanyang pagpapatalsik. Ang batang itinuring na gintong tagapagmana ng mga Villamor ay isang kasinungalingan. At ang dalawang bata na itinaboy nila bilang walang silbi, ang kanyang kambal, ang siyang tunay na nagtataglay ng dugong Villamor. Narinig niya ang malalakas na boses mula sa labas ng kanyang pinto. Ang boses ni Bianca na tila nagpapanik at ang galit na tinig ni Rafael. Anong ibig mo sabihin na hindi compatible ang dugo ko sa anak ko? Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, puno ng pagkalito at nagsisimulang galit. I am his father!
Paanong hindi magtutugma ang dugo namin? Dahan-dahang tumayo si Mireya mula sa kanyang upuan. Hawak niya sa kanyang kamay ang printed na resulta ng pagsusuri. Isang pirasong papel na may kapangyarihang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Villamor at maglantad sa maruming lihim ni Bianca. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang lab gown. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob ng kanyang puso ay may isang bagyong nagbabadyang sumabog. Lalabas ba siya at ibibigay ang katotohanan ito? O hahayaan niyang ang sariling kasinungalingan ng kanyang mga kaaway ang lumamon sa kanila? Hinawakan ni Mireya ang hawakan ng pinto. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay tila isang mahabang taon ng paghihintay. Sa labas, ang pagsisigawan ay lalong tumitindi at ang katotohanan ay tila isang matalim na balaraw na handa ng bumaon sa sinumang tatamaan nito. Hindi maaaring magkamali ang makina, Bianca. Ang science ay hindi nagsisinungaling. Hindi katulad ng tao. Ang boses ni Mireya ay parang isang malamig na hininga ng hangin na nagpatahimik sa magulong pasilyo ng ospital. Lumabas siya mula sa kanyang klinika habang hawak ang isang manipis na pirasong papel. Ang hatol ng tadhana na magpapabagsak sa turi ng mga kasinungalingan na 7 taong itinayo ni Bianca. Napatigil si Bianca sa kanyang pag-atungal. Ang kanyang mukha na dati ay pulo ng kapalaluan ay ngayon ay nabahira ng matinding takot. Anong pinagsasabi mo? Rafael, huwag kang makinig sa kanya. Sinisiraan niya lang ako dahil hanggang ngayon ay hindi niya matanggap na pinalitan ko siya. Tumingin si Mireya kay Rafael, na noon ay tila isang lalaking naliligaw sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa nurse na kanina pa sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Mr. Villamor, sumama kayo sa akin sa loob. Bianca, ikaw din. Sa loob ng tahimik na opisina ni Mireya, ang tanging maririnig ay ang mahinang pang-ikot ng electric fan sa sulok. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng 3 tao ay tila isang kuryenteng handang sumabog sa anumang sandali. Inilapag ni Mireya ang resulta ng blood typing sa ibabaw ng mesa. Type O ka, Rafael. At ayon sa records, type O rin si Bianca. Panimula ni Mireya, ang boses ay diretso at walang emosyon. Ngunit si Miggy ay type B. Sa medisina, imposible itong mangyari kung kayong dalawa ang tunay na magulang. Ang dugo ay hindi nagbabago, para lamang umangkop sa isang kwento. Isang malakas na kalabog ang narinig ng mapaupo si Rafael sa silya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang natuyo. Tumingin siya kay Bianca, na noon ay pilit pang nag-iisip ng idadahilan. Rafael, nagkamali lang ang ospital. Alam mo naman na ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Ang sigaw ni Bianca ay naging isang hysterical na tawa na puno ng desperasyon. Mireya, bayaran mo na ang lahat. Huwag mo lang kaming sirain. Alam kong inggit na inggit ka dahil sa amin napunta ang yaman ng mga Villamor. Tumayo si Mireya at dahan-dahang lumapit kay Bianca. Yaman? Akala mo ba ang yaman ang habol ko? Ang habol ko ay ang katotohanan ninakaw ninyo sa akin noong gabing itinapon ninyo ako na parang basura. 7 taon mong pinanindigan ang isang kasinungalingan para lamang makapasok sa isang pamilyang hindi mo naman kabilang. At ngayon, ang sariling dugo ng batang inakala mong magiging alas mo ang siyang naglalantad sa'yo. Mireya, sapat na, putol ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag, puno ng isang uri ng pait na ngayon lang niya naramdaman. Tumingin siya sa papel at pagkatapos ay kay Bianca. Totoo ba? Kanino si Miggy, Bianca? Sabihin mo sa akin ang totoo bago ko malimutan na babae ka. Rafael, makinig ka. Sabihin mo ang totoo! Ang sigaw ni Rafael ay yumanig sa mga dingding ng opisina. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumabas at ang kanyang mga mata ay naging mapula sa galit at sakit. Napaurong si Bianca hanggang sa sumandal siya sa pader.
Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang babaeng gahaman at tuso. Ano ngayon kung hindi sa'yo si Miggy? Binigyan ko ang pamilya niyo ng saya. Binigyan ko ang mama mo ng apo na matagal na niyang hinihintay. Hindi ba sapat yon? Isang pait na tawa ang kumawala kay Rafael. Napahawak siya sa kanyang tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa asawang tunay na nagmamahal sa kanya, ang lahat ng iyon ay para sa isang anak na hindi naman sa kanya. Umalis ka. Mahinang utos ni Rafael, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. Umalis ka sa paningin ko bago ko maisipan na ipagkait sa'yo ang lahat, kabilang ang paghinga mo. Rafael, hindi mo pwedeng gawin ito. Paano si Miggy? Iwan mo ang bata rito. Ako na ang bahala sa kanya, hindi dahil sa'yo, kundi dahil 7 taon ko siyang itinuring na anak. Pero ikaw, hinding-hindi na kita gustong makita pa. Habang umiiyak na lumalabas si Bianca mula sa opisina, naiwang mag-isa sina Mireya at Rafael sa gitna ng naglalakihang mga alaala ng nakaraan. Tumingala si Rafael kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila isang malalim na dagat. Mireya, patawarin mo ako. Ngunit si Mireya ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay dahil lang nalaman mo ang totoo, Rafael. Ibinibigay ito kapag ang puso ay handa na. At sa ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang pagod. Pagod sa lahat ng inyong mga laro. Eksakto namang pumasok ang nurse, dala ang isa pang folder. Dr. Santos, narito na rin po ang resulta ng DNA comparison na ipinagawa ninyo para sa inyong sariling medical record verification tungkol sa inyong mga anak. Napatitig si Rafael sa folder. DNA comparison? Para sa mga anak mo? Mireya, anong ibig sabihin nito? Hinawakan ni Mireya ang folder ng mahigpit. Ang huling piraso ng katotohanan ay narito na. Hahayaan ba niyang basahin ito ni Rafael? O mananatiling lihim ang pagkatao ni Liora at Nico habang buhay? Ang mga kamay ni Rafael ay tila naging mga dahon sa gitna ng bagyo, nang inginig, nang hihina at walang kontrol. Dahan-dahan niyang inabot ang folder na hawak ng nurse, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya pinigilan ni Mireya. Hinayaan niya ang lalaking ito na basahin ang bawat titik at numero na magsisilbing huling pako sa krus ng kanyang pagsisisi. Nang bumukas ang folder, ang unang tumambad kay Rafael ay ang mga pangalan, Liora Santos at Nico Santos. Sa ilalim nito ang mga salitang nagpaguho sa natitira pang lakas sa kanyang katawan. Paternity match, 99.9%. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kaluskos ng papel sa nanginginig na mga kamay ni Rafael. 7 taon. 7 taon niyang inalagaan ang isang kasinungalingan habang ang sarili niyang dugo at laman ay lumalaki sa hirap, malayo sa kanya at itinuring niyang basura. 7 taon na ang nakalilipas, Rafael. Simula ni Mireya, ang kanyang boses ay tila isang malamyos ngunit matalim na kanta. Sa gabing iyon ng fiesta, habang isinasampal mo sa akin ang papel ng diborsyo, habang tinatawag ako ng mama mo na walang silbi, dala-dala ko na sila. Balak sana kitang sorpresahin. Nagluto pa ako ng paborito mo. Pero ang tanging nakuha ko ay ang pagtatakwil mo. Napahawak si Rafael sa gilid ng mesa ni Mireya. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay tila naging isang mabigat na kadena na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kayamanang wala namang halaga kung ang sarili niyang pamilya ay itinapon niya. Ang bawat luha na pumatak sa sahig ay puno ng pait at matinding pagkamuhi sa sarili. Mireya, bakit hindi mo sinabi?
Bakit hinayaan mong magmukha akong tanga sa loob ng 7 taon? Ang boses ni Rafael ay isang naghihingalong hininga, puno ng pagsisisi na tila gustong lamunin ang buong silid. Sinabi? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mireya. Paano ko sasabihin sa isang lalaking ang tanging nakikita ay ang umbok ng tiyan ng kanyang kireda? Paano ko ipagkakatiwala ang mga anak ko sa isang pamilyang ang tingin sa akin ay isang gamit na sira na at dapat nang itapon? Pinili kong protektahan sila, Rafael. Pinili kong maging ama at ina sa kanila kaysa hayaan silang lumaki sa isang tahanang puno ng pot at pagkukunwari. Eksakto namang kumasok si Doña Corazon. Bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha para kay Miggy. Ngunit, nang makita niya ang kanyang anak na nakaluhod sa paanan ni Mireya at ang hawak nitong DNA result, napatigil siya. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Rafael at binasa ito. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay biglang naging maputla. Tila lahat ng kanyang lakas ay hinigop ng katotohanan. Ang aking mga apo. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na bawiin ang nakaraan. Ang mga tunay na tagapagmana ng mga Villamor, Mireya, kailangan nilang umuwi sa mansyon. Hindi sila dapat lumalaki sa kung saan-saan lang. Ako ang bahala sa lahat. Ibibigay ko ang pinakamagandang buhay para sa kanila. Hinarap ni Mireya ang matanda ng may matuwid na tindig. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot o pagpapakumbaba. Ang buhay na ibinibigay ko sa kanila, Doña Corazon, ay sapat na. Mayroon silang tahanang puno ng pagmamahal, dangal at katotohanan. Mga bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng alahas ninyo. Ang mga anak ko ay hindi mga gamit na kukunin ninyo kapag nalaman ninyong mahalaga pala sila. Sila ay mga tao na natutong mabuhay nang wala kayo. Pero Rafael is their father. May karapatan kami. Sigaw ni Doña Corazon, pilit na ibinabalik ang kanyang dating autoridad. Ang karapatan ay pinaghihirapan, hindi ini-invoke kapag kailangan lang. Sagot ni Mireya. Tumingin siya kay Rafael na hanggang ngayon ay hindi pa rin makatayo. Nailigtas ko na ang anak nyo, o ang bata na inakala nyong anak nyo. Tapos na ang obligasyon ko rito. Mula ngayon, huwag na ninyong muling susubukang gambalain ang katahimikan ng buhay namin. Dahil ang Mireya na kilala ninyo ay wala na. At ang Mireya na nasa harap ninyo ay hindi mag-aatubiling protektahan ang kanyang mga anak kahit sa inyo pa. Mabilis na naglakad si Mireya palabas ng opisina, iniiwan ang mag-inang Villamor sa gitna ng kanilang naglalakihang pagsisisi. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nararamdaman niya ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya. Ngunit sa kanyang pagliko sa kanto, nakita niya sina Lior at Nico na naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng inosenteng pagmamahal. Napahinto si Mireya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Alam niyang ang paglantad ng katotohanan ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang mga anak sa isang ama na ngayon ay handang gawin ang lahat upang mabawi ang lahat ng kanyang nawala. Huwag mong dungisan ang pintuan ng bahay ko ng iyong presensya, Rafael. Hindi ka tinuruan ng iyong ama na maging isang malupit na tao. Ngunit tila mas nanaig sa'yo ang dugo ng iyong ina. Ang tinig ni Nanay Sabel ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa matinding pot na 7 taon niyang itinago sa ilalim ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa bukana ng kanyang maliit at payak na bahay sa isang siksikang eskinita sa Maynila. Sa harap niya, nakatayo si Rafael Villamor, ang lalaking dati tinitingala niya bilang kanyang alaga, ngunit ngayon ay hindi na niya makilala dahil sa bahid ng kasalanan. Hindi alintana ni Rafael ang amoy ng kanal at ang ingay ng mga batang naglalaro sa paligid. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa putikan, ngunit wala siyang pakialam. Nanay Sabel, kailangan ko ng katotohanan. Alam kong ikaw ang tumulong kay Mireya noong gabing yon. Sabihin mo sa akin, gaano kahirap ang dinanas niya?
Bakit hindi niyo ako hinanap? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Lumapit siya kay Rafael at dinuro ito sa dibdib. Ang kanyang daliri ay tila isang talim na tumatagos sa mamahaling tela ng suit nito. Hahanapin ka? Para saan, Rafael? Para ipamukha mo muli sa kanya na wala siyang silbi? Para itapon mo muli ang mga anak mo sa basurahan dahil mas mahalaga sa iyo ang gintong nasa sinapupunan ng iyong kerida? Pumunta si Nanay Sabel sa loob ng kanyang bahay at may kinuha mula sa isang lumang baul. Paglabas niya, inihagis niya sa paanan ni Rafael ang isang pares ng maliit at kupas na sapatos ng sanggol. Ang swelas nito ay manipis na at may mga tahi na nagpapakitang ilang beses na itong kinumpuni. Iyan ang sapatos na suot ni Nico noong dinala siya ni Mireya rito sa Maynala habang nag-aagaw buhay ang bata sa pulmonya. Pagsisimula ni Nanay Sabel, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha sa galit. Habang ikaw ay abala sa pagbili ng mga alahas para kay Bianca at sa pagdiriwang ng iyong bagong buhay, si Mireya ay naglalakad ng walang sapin sa paa sa ilalim ng ulan, karga-karga ang dalawang bata, nagmamakaawa sa mga pampublikong ospital na gamutin ang kanyang anak. Napahawak si Rafael sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat salita ni Nanay Sabel ay tila isang sampal na nagpapamula sa kanyang mukha. Nanghanak siya sa isang ward na mas marami pang langaw kaysa sa doktor. Patuloy ng matanda. Walang nag-abot sa kanya ng tubig. Walang humawak sa kamay niya noong akala niya ay mamatay na siya sa sobrang sakit. At alam mo ba kung ano ang tanging hawak niya? Isang larawan mo, Rafael. Isang larawan mo na kalaunan ay pinunit niya at itinapon sa putikan dahil doon mo nararapat na mapunta. Yumuko si Rafael at dahan-dahang pinulot ang maliit na sapatos. Ang bawat hibla ng tela nito ay nagsusumigaw ng kahirapan na tiniis ni Mireya dahil sa kanyang kaduwagan. Naalala niya ang mga gabing masarap ang kanyang tulog sa air-conditioned na silid habang ang kanyang asawa at mga anak ay marahil ay nanginginig sa lamig at nagugutom sa isang madilim na sulok. Akala mo ba sapat na ang pera ng mga Villamor para bayaran ang 7 taon na pangungulila ng mga batang iyon? Singhal ni Nanay Sabel. Huwag kang magmalaki na ikaw ang ama. Dahil para sa mga batang iyon, ang ama nila ay matagal nang patay. At kung susubukan mong agawin sila kay Mireya, ako mismo ang lalaban sa iyo. Kahit hanggang sa huling hininga ko. Itinulak ni Nanay Sabel ang pinto at isinarado ito ng malakas. Iniwan si Rafael na mag-isa sa gitna ng eskinita. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Napatitig si Rafael sa maliit na sapatos na hawak niya. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang sugat. Ito ay naging isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa bawat patak ng ulan, tila naririnig niya ang iyak ng kanyang mga anak na hindi niya nasilayan ang paglaki. Napaluhod si Rafael sa gitna ng putikan. Hindi na inalintana ang kanyang dangal. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan at ang kanyang pagsisisi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi bilang isang hikbi ng isang lalaking nalaman ang halaga ng kanyang nawala sa sandaling wala na siyang magagawa pa. Isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Paano niya haharapin ang kanyang mga anak kung ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay isang paalala ng kanyang sariling kataksilan? 10 milyong piso. At ang lahat ng alahas na ito. Sapat na ba ito para sa aking mga apo? Ang boses ni Doña Corazon ay nanginghinig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamakaawa na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga mamahaling iyas. Inilapag niya ang isang tseke at isang bukas na velvet box na naglalaman ng mga kwintas na ginto sa ibabaw ng mesa ni Mireya. Ang silid ng klinika, na dati ay simbolo ng profesionalismo ni Mireya, ay tila nabahira ng maduming amoy ng suhol at kapalaluan. Dahan-dahang ibinaba ni Mireya ang kanyang stethoscope. Tiningnan niya ang tseke na tila isa itong piraso ng maduming basura na dinala ng hangin sa kanyang mesa.
Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi. Ang alaala ng gabing pinalaya siya nang walang kahit isang kusing, habang ang matandang babaeng ito ay nanonood ng may mapang uyam na ngiti. 10 milyon! Ulit ni Mireya. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng emosyon. Sapat na ba ito para bayaran ang bawat gabing umiiyak si Nico dahil sa taas ng lagnat habang wala akong pambili ng paracetamol? Sapat na ba ito para sa bawat beses na tinatanong ni Liora kung bakit wala siyang tatay tuwing may recognition sa school? Mireya, naging matigas lang ako noon dahil akala ko ay wala kang kakayahang magbigay ng tagapagmana. Sagot ni Doña Corazon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang handbag. Ngunit na yon, napatunayan mo ang sarili mo. Ikaw ang ina ng mga tunay na Villamor. Karapatan nilang lumaki sa karangyaan. Huwag mong ipagkait sa kanila ang kapalaran na para sa kanila. Tumayo si Mireya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita niya ang mga pasyenteng naglalakad sa harden ng ospital. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng sakit at pag-asa. Kapalaran? Lumingon si Mireya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talim. Ang kapalaran nila ay ang maging malaya mula sa inyo. Tinawag niyo akong baog. Tinawag niyo akong walang silbi. Ang mga salitang yon ang naging katuwang ko sa pagbuo ng sarili kong buhay. Ngayong alam ninyong ang aking mga anak, ang tanging paraan para hindi mapunta sa iba ang inyong yaman. Bigla kayong naging mapagmahal na lola? Nakakatawa, Doña Corazon. Nakakasuka. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Kahit ang kalahati ng ari-ariya ng mga Villamor ibibigay ko, basta makuha ko lang ang aking mga apo. Ang boses ng matanda ay naging isang matinis na sigaw ng desperasyon. Ang gusto ko ay ang makita ninyong dalawa ni Rafael na nagdurusa sa kawalan. Sagot ni Mireya. Gusto kong maramdaman ninyo ang bawat segundong paghihintay sa isang bagay na kailanman ay hindi na darating. Ang aking mga anak ay hindi mga produkto na mabibili ninyo sa palengke. Nang makita ni Doña Corazon na hindi niya makukuha ang gusto niya sa pamamagitan ng pera, ang kanyang huling depensa ay tuluyan ng gumuho. Ang matikas na tindig ng isang makapangyarihang donya ay nawala. Narinig ang mahinang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig. Nakaluhod ang dakilang si Doña Corazon Villamor sa paanan ni Mireya. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi at ang kanyang mukha ay nakayuko, humahalik halos sa sahig ng klinika. Patawarin mo ako, Mireya. Patawarin mo ang isang matandang hangal. Isama mo na ako sa impyerno. Huwag mo lang ilayo sa akin ang aking mga apo. Sila na lang ang natitirang pag-asa ng aming pamilya. Nakikiusap ako. Eksakto namang bumukas ang pinto ng klinika. Ang ilang mga nurse at doktor na dadaan sana ay napatigil at napasinghap sa kanilang nakita. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong ospital. Ang mayamang si Doña Corazon, nakaluhod at nagmamakaawa sa harap ng isang doktor na dati ay itinaboy niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Mireya. Hindi niya tinulungang tumayo ang matanda. Sa halip, kinuha niya ang check at ang velvet box at inilagay muli sa mga kamay ni Doña Corazon. Tumayo kayo, Doña Corazon. Ang pagluhod ninyo ay hindi makakabura sa katotohanan na ang inyong puso ay nananatiling sakim. Hindi ninyo kailangan ang mga apo. Kailangan ninyo ay tagapagmana. At ang aking mga anak ay hindi kailanman magiging bahagi ng inyong maruming laro. Lumabas si Mireya ng klinika, iniiwan ang matanda na nakaluhod sa gitna ng silid, habang ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay tila mga hudyat ng pagbagsak ng isang imperyo. Habang naglalakad sa pasilyo, nararamdaman ni Mireya ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit kasabay nito ay ang kaba. Alam niyang ang pagluhod na ito ay hindi ang dulo, kundi ang simula ng isang mas mapanganib na hakbang ni Doña Corazon. Anong gagawin ng isang sugatang tigre
para lamang makuha ang kanyang biktima. Ang paglubog ng araw sa labas ng bintana ng ospital ay nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid, tila isang paalala na ang bawat liwanag ay may katapusan. Sa gitna ng tahimik na hallway, nakatayo si Rafael. Hawak ang dalawang malaking paper bag na naglalaman ng mga pinakamahal na laruan na nakita niya sa mall. Isang robot para kay Nico at isang malaking manika para kay Liora. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bakas ng pag-asa na tila isang mitsa ng kandila sa gitna ng hangin. Nang makita niya sina Liora at Nico na naglalakad kasama ang kanilang yaya patungo sa parking lot, mabilis siyang humakbang. "Liora! Nico!" ang tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa kaba at pananabik. Napahinto ang dalawang bata. Tumingin si Nico sa lalaking tumatawag sa kanila. Ang kanyang munting no ay naging magatla sa pagtataka. Bago pa makalapit si Rafael, isang matikas na figura ang humarang sa kanyang landas. Si Mireya. Ang kanyang puting coat ay tila isang balute na naghihiwalay sa kanyang pamilya mula sa panganib na dala ng nakaraan. "Huwag mong susubukang lumapit sa kanila, Rafael." Ang boses ni Mireya ay mababa, ngunit puno ng babala. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, tila mga kristal na hindi tinatagusan ng init. "Mireya, gusto ko lang silang bigyan ng mga regalo. Gusto ko lang bumawi." Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay lalong humigpit sa mga paper bag. "Ama nila ako. May karapatan akong makilala sila." "Ama?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mireya, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dami ng laruang kaya mong bilhin sa isang araw. Nasaan ka noong unang beses silang nilagnat? Nasaan ka noong kailangan nila ng gatas pero ang tanging meron ako ay tubig at dasal? Nasaan ka noong bawat gabi ay kailangan kong magtahi hanggang madaling araw para lang may pambili kami ng bigas? Napayo ko si Rafael. Ang bawat salita ni Mireya ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. "Alam kong nagkamali ako, Mireya. Alam kong naging duwag ako. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Hindi na ako ang babaeng tinalikuran mo sa gitna ng ulan, Rafael." Patuloy ni Mireya. Ang kanyang boses ay lalong tumatag. Ang Mireya na iyon ay nagmakaawa, umiyak, at halos mawalan ng bait para lang mahalin mo. Pero ang Mireya na nasa harap mo ngayon ay isang babaeng binuo ang sarili mula sa mga basag na piraso na iniwan mo. Hindi mo kayang itama ang 7 taon ng kawalan sa loob ng 7 minuto ng pagdadala ng mga laruan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pag-ita nila. Ang tanghing maririnig ay ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa malayo at ang paghinga ni na Liora at Nico na nakikinig sa usapan ng mga matatanda. Dahan-dahang lumapit si Nico. Tumingala siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay seryoso at tila mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. "Kayo po ba ang tatay na nagpaiyak kay Mommy?" ang tanong ng bata. Ang boses ay malinaw at walang halong takot. Ang tanong na iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Rafael. Ang mga paper bag na hawak niya ay dahan-dahang nadula sa kanyang mga kamay hanggang sa mahulog ang mga ito sa semento, lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak. Hindi siya makasagot. Paano niya sasabihin sa sarili niyang anak na siya nga ang dahilan ng lahat ng pasakit ng kanilang ina? "Hindi po namin kailangan ng mga laruan, mister." Ang dugtong ni Liora habang inahawakan ang kamay ng kanyang kapatid. "Sabi ni Mommy, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakukuha sa mall. At sabi niya, ang tunay na nagmamahal ay hindi nang iiwan." Humarap si Mireya kay Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tangi ang mga taong tunay na nakabangon ang nagtataglay. "Naririnig mo sila, Rafael? Ang mga anak ko ay pinalaki ko sa katotohanan. Huwag mong dungisan ang kanilang isipan ng iyong mga wad na pangako. Umalis ka na." Pinalikuran ni Mireya si Rafael.
at iginaya ang kanyang mga anak patungo sa kanilang sasakyan. Naiwang mag-isa si Rafael sa gitna ng parking lot. Ang mga mamahaling laruan ay nakakalat sa semento, tila mga simbolo ng kanyang mga pangarap na huli na para mabuo. Habang umaandar ang sasakyan ni Mireya palayo, nakita ni Rafael sa side mirror ang titig ni Nico. Isang titig na puno ng katanungan at paghatol. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Mas matindi kaysa sa lamig ng gabing pinalayas niya si Mireya. Sapat ba ang pagsisisi para mabuksan ng isang pintong, siya mismo ang nagsara at nagkandado? O habang buhay na siyang magiging isang banyaga sa buhay ng mga taong dapat sana ay kanyang pinakaingatan? Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng opisina ni Mireya ay tila nagdadala ng bagong pag-asa, malayo sa madidilim na ulap ng nagdaang mga araw. Sa kanyang mesa ay nakapatong ang ilang mga dokumento para sa kanyang nakatagdang paglipat sa isang prestihiyosong ospital sa ibang bansa. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ang ganap na mailayo ang kanyang mga anak sa anino ng mga Villamor at simulan ang isang buhay na wala ng bahid ng nakaraan. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, narinig niya ang balita sa telebisyon tungkol sa pagkakaaresto kay Bianca. Ang mga anomalya sa pananalapi ng kumpanya ni Rafael na kinasangkutan nito, kasama na ang pagtangka nitong itakas ang malaking halaga ng pera, ay tuluyo yan ng lumabas. Ang babaeng naging mitsa ng kanyang paghihirap ay nahaharap na ngayon sa mga kasong estafa at falsification of documents. Hindi nakaramdam ng katuwaan si Mireya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Kung minsan ay dumarating ito sa paraang ang bawat kasinungalingan ay kusa na lamang bumabalik sa nag-imbento nito. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Rafael, hindi na suot ang kanyang karaniwang kumpiyansa. Mukhang hindi ito nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Lumapit siya sa mesa ni Mireya at dahan-dahang inilapag ang isang maliit na box. Mireya, nalaman ko ang plano mong pag-alis. Panimula ni Rafael, ang boses ay basag at puno ng lungkot. Ito ang susi ng bahay na pinapangarap mo noon. Ipinagawa ko yon ayon sa bawat detalyeng sinabi mo sa akin 7 taon na ang nakalilipas. Sa inyo iyan, nina Liora at Nico. Hindi mo kailangang bumalik sa akin. Gusto ko lang na maging komportable kayo. Tiningnan ni Mireya ang susi na nadniningning sa ilalim ng ilaw. Naalala niya ang mga gabing nadodrawing siya ng disenyo ng bahay habang nakasandal sa balikat ni Rafael, ng arap ng isang harden kung saan maglalaro ang kanilang mga anak. Ngunit ang alaalang yon ay tila isang lumang pelikula na wala ng kulay. Ang isang bahay, Rafael, ay binubuo ng mga pader at bubong. Pero ang isang tahanan ay binubuo ng tiwala at pagmamahal. Ang boses ni Mireya ay kalmado, ngunit may pinalidad. 7 taon na ang nakalilipas. Binuwag mo ang pundasyon ng ating tahanan. Ngayon, nag-aalok ka ng mga pader na gawa sa semento? Ang mga anak ko ay may tahanan na, at hindi yon matatagpuan sa kahit anong ari-arian na pagmamay-ari mo. Mireya, nakikiusap ako. Kahit ito man lang ay hayaan mong maibigay ko. Pagsusumamo ni Rafael. Hayaan mong maging ama ako sa kanila sa huling pagkakataon. Bago kayo umalis, dahan-dahang itinulak ni Mireya ang box pabalik kay Rafael. Ang pagiging ama ay hindi isang regalo na ibinibigay kapag huli na ang lahat. Ito ay isang presensya na dapat ay naramdaman nila noong bawat sandali ng kanilang paglaki. Patawarin mo ako, Rafael, pero ang iyong mga handog ay wala ng puwang sa aming buhay. Ang susing ito ay para sa isang pintong matagal na naming isinarado. Tumayo si Mireya at bitbit ang kanyang huling kahon ng gamit. Tumingin siya kay Rafael ng may halong pagnanais na maging maayos na ang lahat. Ngunit hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 tao na nagkaroon ng bahagi sa buhay ng isa't isa.
Pinatatawad na kita, Rafael. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit sa bagong simula namin. Ang huling salita ni Mireya bago siya lumakad palabas ng kanyang klinika. Naiwang nakatayo si Rafael sa gitna ng bakanteng silid. Ang bawat sulok ng opisina ay tila bumubulong ng kanyang mga pagkakamali. Hinawakan niya ang susi ng bahay ng mahigpit hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Ngunit, walang sakit na makakapantay sa hapdi ng katotohanang kahit gaano pa karami ang kanyang yaman, hindi na niya maibabalik ang pamilyang kanya mismong itinatwa. Sa labas, tanaw ni Rafael ang sasakyan ni Mireya na unti-unting lumalayo patungo sa airport. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito ay tila isang huling pamamaalam. Ang bagong simula ni Mireya ay nagsisimula na, habang ang buhay ni Rafael ay tila naipit sa isang walang hanggang kahapon na puno ng sana. Ang bawat maleta na nakahanay sa may pintuan ay tila mga sundalo ng isang bagong yugto, handang magbantay sa paglalakbay ni Mireya patungo sa ibang bansa. Sa loob ng 7 taon, ang mga maletang ito ay naging simbolo ng kanyang paglipas mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang matatag na babae. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak na masayang nag-aayos ng kanilang mga backpack, may isang huling anino pa rin nakatayo sa labas ng kanyang bakuran. Nakatayo si Rafael sa ilalim ng matandang puno ng nara. Ang kanyang anyo ay tila isang estranggero sa sarili niyang lungsod. Hindi na siya ang makapangyarihang Rafael Villamor na nagdidikta ng kapalaran ng iba. Siya na ngayon ay isang ama na naghihintay ng mumo ng atensyon mula sa mga anak na hindi niya nakilala. Nang lumabas si Mireya upang ihatid ang huling bag sa sasakyan, tumigil siya at hinarap ang lalaking ito sa huling pagkakataon. Hayaan mo lang silang makita ako bago kayo umalis, Mireya. Yun na lang ang hinihiling ko. Ang boses ni Rafael ay tila isang tuyong bates, paos at puno ng pagsusumamo. Hindi ako gagawa ng eksena. Hindi ko sila aagawin sa'yo. Gusto ko lang na malaman nila na may ama silang naging hangal. Pero ngayon ay nagsisisi na. Huminga ng malalim si Mireya. Tiningnan niya ang kanyang mga anak sa loob ng bahay. Bilang isang ina, ang kanyang unang instinto ay protektahan sila mula sa anumang sakit. Ngunit bilang isang doktor at isang taong dumaan sa matinding proseso ng paghilom, alam niyang ang pagtatanim ng pot ay isang lason na magpaparumi sa puso ng kanyang kambal. Ang katotohanan, gaano man ito kapait, ay mas mabuting harapin kaysa baunin sa ibang bansa bilang isang lihim. Liora, Nico, lumabas kayo rito! Tawag ni Mireya. Dahan-dahang lumapit ang 2 bata. Hawak ni Liora ang kamay ng kanyang kapatid. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad habang tinitingnan ang lalaking ilang beses na nilang nakita sa ospital at parking lot. Humarap si Mireya sa kanyang mga anak. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Mga anak, ito ang inyong ama. Siya si Rafael Villamor, ang pagpapakilala ni Mireya. Ang bawat salita ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagwakas sa 7 taon ng pananahimik. Hindi siya naging bahagi ng ating nakaraan dahil sa maraming pagkakamali. Ngunit siya ang dahilan kung bakit tayo narito sa mundo. Isang nakabibinghing katahimikan ang bumalot sa kanilang 4. Lumuhod si Rafael sa harap ng 2 bata. Ang kanyang mga mata ay basang-basa na ng luha. Patawarin niyo ako, Liora, Nico, dahil wala ako noong kailangan niyo ako. Hindi ko hinihiling na mahalin niyo ako agad, pero gusto ko lang malaman ninyo na ipagmamalaki ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Inabot ni Rafael ang kanyang kamay, ngunit hindi ito agad hinawakan ng kambal. Sa halip, lumapit si Nico at tiningan ang kanyang ama sa mga mata. Sabi ni Mami, ang mga pagkakamali ay dapat pinagsisisihan at itinatama. Hindi po kami galit sa inyo, Mr. Rafael. Pero si Mami lang po ang kailangan namin. Ang katapatan ng bata ay tila isang matalim na balaraw na tumama sa puso ni Rafael.
Ngunit kasabay nito ay isang uri ng paglaya. Hindi siya itinuring na kaaway, ngunit hindi rin siya itinuring na bayani. Siya ay naging isang tao lamang sa paningin ng kanyang mga anak, isang taong nagkamali. Hinarap ni Mireya si Rafael. Maari mo silang sulatan. Maari mo silang tawagan sa itinakdang oras. Hindi ko ipagkakait ang dugong nananalaytay sa kanila. Pero tandaan mo, Rafael, ang karapatan mo bilang ama ay isang pribilehiyo na dapat mong paghirapan araw-araw kahit nasa malayo kami. Salamat, Mireya. Igit pa ito sa nararapat sa akin. Bulong ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo. Sumakay na sina Mireya sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Mireya sa side mirror ang anyo ni Rafael na unti-unting lumiliit sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga anak ay kumaway ng bahagya, isang simpleng kilos ng pamamaalam sa isang bahagi ng kanilang pagkatao. Napahilig si Mireya sa upuan ng sasakyan at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mabigat na pasanin na 7 taon niyang dinala ay tila biglang gumaan. Hindi niya binigyan si Rafael ng pagkakataong bumalik sa kanyang buhay. Ngunit binigyan niya ang sarili niya ng pagkakataong mamuhay nang walang hiningang galit. Ngunit habang papunta sila sa airport, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Mireya mula sa ospital. Isang huling mensahe mula kay Doña Corazon na maaaring magpabago sa huling sandali ng kanilang pag-alis. Ano ang huling hiling ng matandang babaeng naging ugat ng lahat ng kanyang pagdurusa? At kaya ba niyang humarap muli sa pamilyang Villamor bago lumipad patungo sa kalayaan? Ang tunog ng paghinga ni Doña Corazon sa loob ng silid ng ospital ay tila isang naghihingalong hininga ng isang lumang orasan. Ang dating makapangyarihang ginang na ang bawat salita ay tila batas sa mansyon ng mga Villamor ay nakahiga ngayon sa puting kama, napapalibutan ng mga kumikislap na makina at mga tubo. Ang kanyang balat ay tila tuyong papel at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy at paghatol ay wala nang makitang anino kundi ang pagsisisi. Nakatayo si Mireya sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya inaasahan na sa huling sandali bago siya lumipad patungo sa kanyang bagong buhay, ay muli siyang lilingon sa mundong ito. Tinawagan siya ni Rafael. Inatake sa puso ang matanda nang malaman nitong tuluyan na silang aalis. Bilang isang doktor, hindi kayang talikuran ni Mireya ang isang taong nasa bingit ng kamatayan, kahit pa ang taong iyon ang siyang pumatay sa kanyang kaligayahan noon. Mireya? Ang boses ni Doña Corazon ay isang mahinang kaluskos, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng silid. Patawad sa lahat ng aking kasalanan. Huwag mong hayaang mawala ang lahing Villamor sa mga kamay ng mga banyaga. Ang aking mga apo? Sila ang aking huling hiling. Tumingin si Mireya sa matanda nang may halong lungkot at pagninilay. Hindi siya nakaramdam ng galit. Ang nakita niya ay isang babaeng naging alipin ng sarili nitong garbo at tradisyon hanggang sa maubos ang lahat ng tunay na mahalaga sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Mireya ang nanginginig na kamay ng matanda. Hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang doktor na nagbibigay ng huling ginhawa sa isang pasyente. Doña Corazon, ang inyong mga apo ay lalaking may danggal at pagmamahal, hindi dahil sa kanilang apelido, kundi dahil sa pagkataong binuo ko para sa kanila. Ang mahinahong tugon ni Mireya. Hindi ko ipagkakait sa inyo ang katahimikan ng inyong loob. Pinatatawad ko na kayo. Ngunit ang kanilang buhay ay hindi na kailanman magiging bahagi ng inyong maruming ambisyon. Mamahalin nila kayo bilang kanilang lola, mula sa malayo, nang walang pressure ng pagiging tagapagmana. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ng matanda. Tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib sa narinig na kapatawaran. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata at ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa monitor ay nagsimulang maging banayad at payapa. Paglabas ni Mireya sa silid, nakasandal si Rafael sa pader ng pasilyo. Ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Nang makita niya si Mireya,
Tumayo siya ng tuwid. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging isang malalim na titig na puno ng pagkilala sa kadakilaan ng babaeng nasa harap niya. Alam ni Rafael na sa sandaling ito, ang tagumpay ni Mireya ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng mga Villamor, kundi sa pagpili nitong manatiling mabuting tao sa kabila ng lahat. Salamat Mireya, para sa lahat, bulong ni Rafael. Paalam Rafael, sagot ni Mireya. Ang kanyang tinig ay wala ng pait. Tila isang hangin na dumaan lamang at ngayon ay patungo na sa ibang direksyon. Mabilis na naglakad si Mireya patungo sa entrance ng ospital kung saan naghihintay ang sasakyang magdadala sa kanila sa airport. Sa loob ng sasakyan, nakita niya sina Liora at Nico na masayang kumakanta. Walang kamalay-malay sa bigat ng nakaraang iniwan ng kanilang ina sa loob ng silid na iyon. Ang kanilang mga tawa ay tila mga awit ng tagumpay na pumapawi sa bawat sakit na naranasan ni Mireya. Nang makarating sila sa airport, huminga si Mireya ng malalim, nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Habang naglalakad sila patungo sa boarding gate, tiningnan niya ang kanyang mga anak. Sila ang kanyang pinakamalaking parangal. Hindi ang kanyang titulo bilang doktor, hindi ang kanyang yaman, kundi ang katotohanang napalaki niya ang dalawang batang ito nang may malinis na puso sa kabila ng madilim na pinagmulan. Sumakay sila sa eroplano at humanap ng kanilang pwesto. Habang unti-unting umaangat ang eroplano mula sa lupa, nakatingin si Mireya sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumiliit, tila mga bituing naglalaho sa bukang liwayway. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng kanyang kambal. Si Mireya Santos ay hindi na ang asawang itinapon at hiningian ng diborsyo sa gitna ng hapagkainan. Siya na ngayon ay isang babaeng buo, isang ina na nagtagumpay, at isang tao na sa wakas ay nahanap ang kanyang sariling langit. Ang laban ay tapos na. At ang natitira na lamang ay ang walang hanggang pag-asa ng isang bagong bukas. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang banyayad na oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng nakaraan. Sa isang payapang dalampasigan, malayo sa ingay at gulo ng Maynila, nakatayo si Mireya habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang langit ay nababalot ng kulay lila at ginto. Isang tanawin na tila isang premyo para sa isang mahabang araw ng paglalakbay. Lumipas na ang ilang taon mula nang lisanin ni Mireya ang mansyon ng mga Villamor. Ang mga sugat na dati ay sariwa at dumudugo ay naging mga pilat na lamang, hindi na masakit, kundi mga marka ng kanyang katatagan. Sa kanyang tabi, dalawang matatangkad na binit at dalaga na ang naglalakad sa buhanginan. Sina Liora at Nico ay hindi na ang mga batang paslit na karga-karga niya sa ilalim ng ulan. Sila na ngayon ay mga larawan ng tagumpay, puno ng pangarap at may malinis na budhi. Si Nico, na ngayon ay nag-aaral na rin para maging isang doktor, ay lumingon sa kanyang ina at numiti. Ang niting iyon ay hindi na nagdadala ng sakit kay Mireya. Tinanggap na niya na ang kanyang anak ay may bahid ng anyo ng kanyang ama. Ngunit ang puso nito ay kinuha mula sa kanyang sariling pagmamahal. Si Liora naman, na isang mahusay nga arkitekto, ay abalang kumukuha ng larawan ng dagat. Tila bawat anggulo ay nais niyang lagyan ng pundasyon ng kagandahan. Sa malayo, sa isang marangyang ngunit tahimik na mansyon sa Maynila, alang ni Mireya na mag-isang naninirahan si Rafael. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Doña Corazon ilang taon na ang nakalilipas ay nakarating sa kanya, at nagpadala siya ng bulaklak bilang tanda ng huling respeto. Si Rafael ay nananatiling tapat sa kanyang pangako. Nagpapadala ito ng mga liham buwan-buwan, nagtatanong tungkol sa mga bata at tumutulong sa mga charity foundation na itinatag ni Mireya. Ngunit hanggang dun na lamang yon. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang mga milya ng karagatan, kundi ang katotohanang may mga bagay na kapag nasira ay hindi na kailanman maibabalik sa dati. Naitanong ni Mireya sa kanyang sarili. Pinatawad na ba niya talaga si Rafael? Ang sagot ay dumating kasabay ng malamig na simoy ng hangin.
Oo, pinatawad na niya ito, hindi dahil nararapat ang lalaki sa isa pang pagkakataon, kundi habel ang kanyang puso ay masyadong mahalaga para punuin ng poot. Ang kapatawaran ay ang susi na nagbukas sa kanyang sariling bilangguan. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ito ay nangangahulugan ng pagpapatuloy. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Habang nararamdaman niya ang maliliit na daliri ni Liora na habawak sa kanyang balikat at ang pag-akbay ni Nico sa kanya, alam ni Mireya ang sagot. Ang kapayapaan ay wala sa dami ng kayamanan o sa katanyagan ng kanyang pangalan. Ang kapayapaan ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng hindi sumuko. Ang kapayapaan ay ang makitang lumalaking mabubuting tao ang kanyang mga anak sa kabila ng lahat. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay simple. Ang ating halaga bilang tao ay hindi nasusukat sa kung paano tayo itinrato ng iba, kundi sa kung paano natin piniling bumangon matapos tayong itaboy. Ang pagiging ina ay isang kapangyarihan na kayang gumawa ng himala sa gitna ng kawalan, at ang dangal ay ang tanging kayamanan na hinding-hindi mananahaw ng kahit sinong makapangyarihang tao. Huminga ng malalim si Mireya, isang hininga na puno ng kagaanan at pasasalamat. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam niya, sa bawat paglubog ng araw, may isang bagong bukang liwayway na naghihintay. Isang bukas na puno ng pag-asa, pag-ibig, at isang buhay na siya mismo ang lumika. Dahan-dahang naglakad ang tatlo palayo sa dalampasigan. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay unt-unting binubura ng tubig. Tila sinasabing, ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang bawat hakbang na gagawin nila patungo sa hinaharap.